Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito naman Pamalas TV. May ayusin na naman tayo ng isang gas stove dahil may nagtatanong sa atin kung paano ayusin yung mapulang apoy na malakas na hindi nadadala sa pag-adjust. Kahit nga bago, kahit i-adjust natin ito guys sa kanyang controller ng hangin at gas, ay mapula pa rin ang kanyang apoy. Yan. Ito guys ang ating gagawin sa ngayon. Kaya kung ito ang yung problema sa mga gumagamit ng gas stove, tapusin nyo lang ang video nito guys, para alam nyo kung paano ayusin. Dahil itong gas stove na to, yan, tuloy-tuloy na tayo guys. Yan, buksan natin. Ayan. Kung nakikita nyo nga, talagang mataas ang buga ng apoy Yan, hinaan natin. Kahit nga yung pinaka mahina na natin, pinaka low, ay mataas pa rin ang buga ng apoy. Yan ang ating ayusin guys. I-try natin dito sa adjustan ng hangin at gas kung madadala sa pag-adjust Yan, diba? Lilakasan natin na konti para makita natin kung madadala sa pag-adjust dito. Yan, kung nakikita nyo guys, yan sa ilalim yung ng kamay ko, ito yung adjustan ng apoy. Yan, iikot na lang natin to Yan, iniikot ko na kung saan tatama ang magandang buga ng apoy. Yan. Pero ang nangyayari, kahit iikot natin to, talagang ganun pa rin ang taas ng apoy. Hindi siya nawawala ang kanyang pagkadilaw at talagang napakataas guys, para siyang kahoy. Ayan Yan, iniikot ko na yung adjustan, pero ganun pa rin ang kanyang labas ng apoy. Ibig sabihin, dito sa yan, tutok natin sa pinaka ignition nito, may problema dito ito ang ating gagawin. Ayan, di bali patayin na natin. Guys, alisin muna natin to. Yan, minute-init pa. Kaya dito ka. Alis natin yung knob. Bali, tanggalin muna natin dito. Ito lang, di bali ang alisin natin guys, yung dalawang tornilyo na yan. Ito guys ay step by step natin sa yung pinapakita para talagang matutunan nyo guys yung pag ayos ng isang gas stove na ganito nga, na mataas ang apoy, hindi nadadala sa pag-adjust dito sa yan, dito sa controller hindi nadadala. Alisin natin to. Bali yung dalawang tornilyo guys, alisin lang natin yan. Okay na. Yan guys, di bali natanggal na nga natin yung ignition lilinisan natin to, yung ignition. Ito guys kasi yung controller ng sa hangin at sa gas, dahil kanina yung sininda natin, hindi na, kahit ikutin natin to, talagang yung buga ng apoy madilaw pa rin at mataas, hindi na nadadala dito sa controller ng hangin at gas guys. Kaya ang gagawin nga natin, lilinisin natin yung pinakaloob nito yan ang ignition. Yan, tanggalin ulit natin tong may dalawang screw yan dyan guys. Mabuksan natin yan. Ganyan naman guys ang pagtatanggal ng ignition o paglilinis. Kasi yung iba nagtatanong, talagang kapag hindi ka pa sanay nito, mahihirapan ka guys ang loob ng ignition. Ito ang lilinisin natin dito.
Yan, may gasket yan. Dapat guys, ang pagkakabit ng gasket, kung ano yung pagtanggal natin, ganun din, hindi pwedeng baliktad to ano, na ganyan. Dapat ganun din ang pagkabit natin. Kasi kapag baliktad yan, lalabas ang gaas yan, sisingaw yan. Yan. Saka yung pinaka washer niya, dapat nasa tama din ang pagkakabit ano. Ang gaya niyan. Tatanda lang natin yung pagkakabit natin at yung pagtanggal at pagkakabit ano. Yan. Bali ito nga. Ayan guys, di bali sa loob nga talagang marumi na. Marami nga talaga siyang mga grasa-grasa. Ito ang ating lilinisan ano. Hinangin. Cotton band lang natin yan para talagang malinis yung loob. Kaya yung pula ng apoy hindi nawawala no, kahit i-adjust natin dun sa controller. Ayan no, pakarumi. Subutin natin yung pinakamaliit na butas. Yan. May maliit na butas ano. Ito guys, yung maliit na to, yung pinaka low. Yan, pinakamahinang apoy. Kasi ito yung controller ng apoy ano guys, yung palalakasin mo at pahihinain mo. Yan, yung malaking butas na yan. Dito yung pinaka-high naman, yung malakas ang buga ng apoy ano. Yan, nalinisan na natin. Yan natin dito. Itong loob, talagang marumi na rin. Marumi na rin ano guys. Yan. Ibali, linisan din natin dito yung daanan ng gas papunta doon sa nilalabasan ng apoy ano guys. Yan. Ito ay natatanggal naman yan. Yan, mabilis na yung tanggalin ano. Di bali may maliit din na butas. Yan, kailangan lang natin ng wire na pinakamaliit sa kuryente. Pwede na yun guys. Kasi yun lang man talaga nagkakasya dito sa maliit na tong butas. Yan, focus natin. Para malinis yung daanan ng apoy. Yan. Balik na tagos na natin dyan para siguradong malinis ano guys. Saka natin to ibabalik. Yan, di bali nalinisan na nga natin yung loob. Pati yung controller ng gas. Ipit lang natin yan na maayos para walang leak ano guys. Yan. Saka na natin to ibabalik dito. Yan. Yan, ganun lang guys kung ano yung pagbalik natin ay pag-alis natin, ganun din yung pagbalik ano. Kaya tatandaan natin guys yung mga tinatanggal natin, isa-isahin lang natin yan. Ibalik ko konti lang naman tong pyesa para hindi tayo nalilito. Ayan, ibalik babalik na natin. Yan yung pinaka washer nya, ilalagay lang natin. Saka yung spring ano guys, yan patatamain lang natin yan dun sa pinaka hiwa dito. Saka yung pinapasukan dito ano, hulog.
Yan, di ba? Step by step natin ito napakita sa inyo para talagang matutunan nyo ano guys, pag ilinis ng isang ignition. Yan. Okay na to. Yan guys, di bali na ilagay na natin nga yung dalawang screw dito na tinanggal natin at yung naitama na rin natin yung sa loob ano. Ganun lang guys ang pagbabalik ano ng ignition. Saka yung guma, yan. Ito guys yung nasa ibabaw, ano, tatandaan nyo ano, yan yung parang may bilog dito, yan nasa ibabaw. Ito yung sa ilalim kasi hindi yan pwedeng mabaliktad dahil kung magbabaliktad yan, yun ay maglilik ang gas yan ano guys. Yan, dapat ganyan ang pagkabit niyan. Yan. Yan, di bali tatry nga natin. Yan. Yan, ibig sabihin kapag ganyan guys na gumagana na ang kanilang igniter, may tumutunog, ibig sabihin tama yung kabit natin ano. Kaya kung halimbawa naman nagkamali kayo, wala ka dyan tunog na maririnig at hindi mo yan maiikot ano guys kapag may mali kang naikabit sa loob. Ayan. Ayan, di bali babalik na natin to sa gas stove ano. Ayan, gano'n lang naman guys ang pag linis. Kung ano yung tinanggal natin, tatanggalan natin para hindi tayo nalilito. Ito lang naman yan ano. Bali ito muna ang unahin natin. Kabit muna natin tong dalawang screw. Yan. Yan, ikabit na natin ano guys. Yan. Yan guys, di bali na ikabit na nga natin yung ignition na sa loob na. Ayan. Yan, ang gagawin natin. Ikabit natin tong knob at tatry na natin ano guys kung ayos na yung apoy. Yan, kabit natin dito. On natin yan. Try natin. Yan, okay na guys. Kung nakikita nyo nga, yung apoy niya ay maganda na ano, blong-blong na, hindi gaya kanina. Pagbukas pa lang natin, napakataas ng apoy. At kahit anong pihit natin dito sa controller, dito sa baba, dito, ay hindi pa rin na-adjust yung kanyang apoy ano. Sa ngayon ay okay na guys. Ang ganda ng kanyang apoy, blong blue, halos hindi natin makita ano guys. Yan, kahit hinaan natin, ganun pa rin. Kanina talagang napaka pula ng kanyang apoy at napakataas. Yan, di bali ganyan lang guys yung kung hindi nadadala sa pag-adjust ng dito sa controller, kahit bago yung ating gas stove pero hindi nadadala sa pag-adjust, mataas pa rin ang kanyang apoy at talagang madilaw na madilaw. Yun lang guys ang ating gagawin ano. Di bali bubuksan natin to yung pinaka ignition dun sa loob, tatanggalin natin yan, lilinisin natin yan yung kasi kadalasan yan ay may mga langis-langis sa loob o grasa, kaya ang nangyari nagiging mapula ang kanyang buga ng kanyang apoy ano at mataas. Ayan, sa ngayon ay okay na guys, nagawa na natin. Di bali marami kasi guys sa atin nagtatanong bago ang kanilang gas stove, pero kahit anong adjust nila dito sa controller ng hangin at apoy, hindi nagbabago ang kanyang apoy ano, malakas pa rin ang buga ng apoy at madilaw. Ayan, di bali sanay nakapagbigay naman tayo na sa inyo ng kunting kaalaman at pakishare na rin guys natin to sa iba para malaman din nila kung paano gawin
ang mapulang buga ng apoy na hindi nakokontrol ng controller ng hangin dito sa pinakapuno ng nilalabasan ng apoy. Ano guys, ito ay may video rin tayo nito kung paano natin to i-adjust ang buga ng apoy. Kaya lang yung iba talaga kahit bago ang ating gas stove ay hindi nawawala ang kanyang pulang apoy at talagang mataas. Ganun lang guys ang ating gagawin. Tanggalin natin yung ignition. Yan, pinakita nga natin sa inyo step by step kung paano natin gawin. Ayan. Di bali, hanggang dito lang guys ang Ipamalas TV. At kung mayroon kayong mga katanungan, ayan, mag-comment lang kayo guys sa ating comment section. At yan na ating sasagutin yung mga hindi pa naintindihan at yung mga baguhan pa lang sa ating channel. Ayan, welcome po sa ating channel. Yan, at maraming salamat po ulit sa inyo. Hanggang dito lang guys ang Ipamalas TV. Bye-bye!